Ngayon, magsasagawa tayo ng pagkain ng Panginoon sa araw na ito. Una sa lahat, tayo ba ay nagpatawad na ba tayo? Sa sarili natin, nagpatawad na ba tayo sa sarili natin? Huwag nating pipilitin. Lalo-lalo na yung nagkasala sa kanila. Minsan nga, mahirap nga magpatawad, di ba? Mahirap nga magpatawad. Di ba, yung ang sabi dito, ang talata kasi, ang Biblia kasi, minsan kasi ay nakakapahamak. At minsan kasi ay kailangan natin na yung ibang aklat, kasi ang Biblia kasi ay nakakaligaw din. Akala natin ang Biblia ay banal na aklat. Yung pala, hindi palang banal na aklat. Tapos hindi kompleto. Akala natin ang Biblia pala ay aklat ng Panginoon. Pero hindi totoo yun, na aklat ng Panginoon ng Biblia. Katulad nito. at saka tayo ba ay nagdududa sa ating sarili, sa ating pastor, kay Father, kay Brother Eli, o minsan nadududa ka rin, kung ikaw ang magulang, akala mo ikaw magulang, ang anak mo ay akala mo walang kasalanan yung anak mo. Yung pala kapag inuutusan mo ay dadabog, kapag inuutusan mo kakamot ang ulo, parang siya, parang nagre-react siya, parang tutol siya, tutol. Ngayon magsasagawa tayo ng apunan ng Panginoon ngayon. Ang apunan ng Panginoon. Sabi dito, ayon sa sulat ni Pablo sa Korinto, sapagkat ito ang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko sa inyo. Nung gabi siya ikinanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun, at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapon, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtitiban ng aking dugo. Kung iinom nyo ito, gawin nyong bilang pag-aalaala sa akin. Yun. Doon na magwawakas. Ngayon, ang ibig sabihin, ngayon, paglalarawan natin, anong paglalarawan natin sa tinapay at sa alak? Itong tinapay na ito yung katawan ni Kristo. Ito yung aral. At ito yung, di ba, nagpera-peraso siya. Itong tinapay nito
tanggapin niyo ito. Diba? Ito yung katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo, ito yung aral. Abang kinakain mo tong aral na ito, itong tinapay na ito, minsan kasi hindi nating nalalasahan itong tinapay na ito. Tuwing nakikinig tayo ng salita, parang yung iba nga nilulunok na lang, nilalamlam yung kung masarap ba ito, hindi. Yung iba, basta kain lang. Yung iba, kaya itong tinapay na ito, itong aral, kailangan, kung tatanggapin mong aral, kailangan malasahan natin yung aral. Malasahan natin. Yan na. Ito naman ito yung alak nito na dugo ni Kristo. Bawat iinumin natin itong alak na ito yung nagsisimbolo ng dugo ni Kristo. Kasi minsan, 'di ba kapag umiinom tayo ng alak, yung minsan nasusobrahan tayo sa sa pag-inom ng alak natin. Minsan nga susuka tayo, 'di ba? Ganon 'yon. Ipalagay natin yung dugo ni Kristo to. 'Di ba nakakalasing minsan, 'di ba? Nakakalasing to. Ito yung dugo ni Kristo na do sa yung kabaryo na yon, yun yung napako sa krus. Bawat pagpako sa krus ni Kristo, kumbaga tumutulo yung dugo ni Kristo sa lupa. Kaya di ba? Sa pamagitan nitong dugo, yung alak nito, ito yung pagsubok, di ba? Minsan may pagsubok minsan tayo Kumbaga, bawat pagsubok, di ba? Minsan pag may problema tayo, hindi natin kakayanin, di ba? Bakit si Kristo? Nakayanan niya. Yung kung anong ibig, kung ano yung ibig mo, di ba? Sabi ni Kristo yun. Ito yung alak nito. Di ba? Ngayon, anong ibig sabihin yun, di ba? Ano ibig sabihin yun? Kailangan kasi, kung yung tinapay, anda nating kakainin yung tinapay, tsaka yung alak na yun. Tsaka yung alak. Kailangan, kailangan magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos natin magkomunyon, pagkatapos natin magkomunyon, ay magkumpisal naman tayo. Kumbaga, halimbawa, yung nagawa mong kasalanan, lumapit ka doon, humingi ka ng tawad doon. Kasi, bawat pag-inginat natin ng tawad, diba? Bawat inginat natin ng tawad sa nagkakasala sa atin. Yun yung sabi ko, kung may nagawa lang kasalanan dito sa Facebook, sa YouTube, sa bawat social media, kung meron na ako nagawang kasalanan, di ba? Yan yun.
Tapos ngayon naman ay di ba kapag sinabi ni Father, katawan ni Kristo, Amen. Di ba? Yan yun. Kagaya ng sabi ko sa inyo, itong tinapay bilang bilang katawan ni Kristo. Minsan nga pinagkamalian lalapangin natin yung kamay, yung sabi ni Pedro, yung sa akin yung kamay tapos yung sa akin naman yung paa naman, tapos yung sa akin naman ulo. Hindi naman ganon. Ito yung katawan ni Kristo, itong tinapay na ito. Tapos ito naman yung ito naman yung alak, ito yung dugo ni Kristo. Ito yung paghihirap na dinanas niya sa krus. Kaya nga, bawat pagtako niya sa krus, di ba, tumutulo yung dugo ni Kristo doon sa lupa. Minsan nga, may kasama siyang tatlo, magnanakaw. Di ba? Kaya, itong alak. Yan. Ngayon, sisimulan natin yung panalangin. Panginoon, ito yung katawan nyo. Minsan kasi kapag kinain ko minsan, parang kanin na pag sinubo mo habang mainit, ay naluluwa din. Minsan nga pag tinanggap ko yung aral, parang para sa sarili ko, hindi ko makayang tanggapin yung aral. Halimbawa, bawal maglasing, ay naglalasing ako. Minsan itong tinapay na ito, talagang talaga, sa pamagitan na ito na tinanggap ko siya, yun, tinanggap ko. Pagkatapos na ito, ito yung alak niya ito. Ito yung dugo ni Kristo sa kanyang pagpako sa krus na tumulo sa lupa. Bawat kamatayan ni Kristo ay natutubos yung kasalanan na maligtas. Ngayon, nung natapos na yun, pwede na tayo magsisi. Diba? Pwede na tayo magsisi, pwede na tayong Ngayon, ikukwento ko, simula bata ko, hanggang tumanda ko. Ang kasalanan ko nung bata ko, minsan nung bata ko, pag galaw-galaw ako kasi nung bata ko. Siyempre kapag bata ka kasi, siyempre kapag makulit ka, siyempre gugulping ka, di ba? Siyempre, gugulping ka. Kailangan gulping ka.
Hindi pwede hindi ka gugulpin. Ha? Tapos, yung kasalanan ko, simula bata ko hanggang tumanda ko, hindi pa ako nakarating sa nanay ko ay may kasalanan ako. Yun yun. Kaya wag nating sasabihin sa sarili natin na wala tayong kasalanan. Kahit ikaw bata ka, akala mo ikaw bata ka, wala kang kasalanan. Yung sinasabi na ng dating daan dyan, na walang kasalanan yung bata. Kayo mga dating daan, paano nyo masasabing walang kasalanan ang bata? Paano nyo masasabi mo walang kasalanan yung bata? Paano?